Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakakapag KM90? Pwes tara, ipapasyal kita sa isa na namang long ride sa malapit. Bigyan kita ng konting details sa mga pitikan sa Marilake, gastos, tsaka side trip na din. Kaya i-mention mo na yung OBR mo o yung aangkasan mo. Tara, pagas, 193 kagad. Tignan natin kung hanggang saan naabot to. O yung mga hindi makapaniwala sa gas consumption natin, wag naman kayong mang-away ha. Nasa riding habit kasi yan, tsaka sa kung paano may maintain yung motor mo. Ito pala yung route natin, Giginto to Infanta. 4:30 mahigit na rin kami nakalis dahil sa akin. Unang hinto sa may pulang building sa may North EDSA para magkapote. Ito pala yung una nating daan sa EDSA simula na nagka-NCAP. So medyo kabado magkamali. Around 6 AM, Marcos Highway. Napakasarap tumaan dito, napakaluwag ng kalsada. Ayan, tingnan mo naman si Kuya. Oh. Palong-palo kahit umuulan. Huwag nyo gagayahin yan na, delikado. Lalo sa gantong panahon. Ito yung sign sa Antipolo na malapit ka na sa Marilake. At ayun na nga, ilang minuto bago mag-alas 7, nandito na tayo. Nag-breakfast muna tayo dito. Worth 50 petot na mami. Goods na, laman tiyan lang. Dito palang gawin magsisimula yung mga pitikan. Hindi nyo naman kailangan tandaan kung may mga pitik sa inyo, bali ganito ang gagawin nyo. Search nyo lang sa Blue Up, Marilake Pitik Today. Then, filter mo ng most recent post. Makikita mo na yung mga post ng mga photographer natin na malulupit dyan. Then, PM nyo lang sila. Anyway, hindi yan free ha. Yung mga free dyan, mga may watermark. Pero okay naman kasi maganda naman yung mga shot. Ayan yung mga sample. Then, konting kalsada shot. Lasapin natin yung sarap ng sariwang hangin. Malayo sa polusyon, pero malapit sa disgrasya. Hindi, joke lang. So far, wala naman kami nadaan ng nangangamote dito. Lahat maingat. Good job, riders. Tsaka sarap talaga mag-inhale. Kapag palapit ka na sa KM90, ganito na pala yung mga view dito. Sarap sa pakiramdam kasi ang lamig. Kaya pala siya tinawag na Little Baguio. At maya pa nga, dumating na rin tayo dito sa KM90. K90. Siyempre, tamang pwesto na tayo dyan para makapag-picture sa arko. Tsaka dun sa pader na may KM90. Kaso, ayun, kakaantay natin makapag-picture. Maya umulan, hindi na tayo nakapag-drone shot. Ayan nga, may sumama pa dito. Kaninong lolo kaya? Pagkatapos nga mag-picture dyan, naghanap na tayo ng side trip. Guys, yung mga waterfalls dito, halos 20 kilometers mula dito sa K90. May mga tulay kayo madadaanan dyan, yung mga falls na sa gilid lang ng kalsada. Sa pangatlo at pangapan na tulay, dun sila matatagpuan. Sa case namin, pinili namin yung Pinlac Falls. Dun siya sa pangapan na tulay kasi maluwag siya, tsaka mas malaki yung falls compared dun sa unang falls sa pangatlong tulay. Makikita nyo yung tarpaulin na to, tapos akyat lang kayo dyan ng kaunti, then Pinlac Falls na yan. Ito pala yung daan pababa ng falls. At syempre may entrance yan, worth 50 pesos. Tapos yung umbrella nila doon, 400 pesos. So, apat kami, tagpo 100. At ito na nga si Pinlac Falls. Ayan, ito yung main na paliguan yan, which is 4.5 to 6 feet. Yung sa tansya ko, sa baba niya, meron din pang bata, parang around 3 feet lang yata to, which is yung tubig na gagaling din dito sa taas sa main na paliguan. Guys, yung tubig dito sobrang buhay na buhay, napakalamig at sarap sa katawan. Guys, pwede nga pala kayo magpaluto dito ng tanghalian. Kami nagpaluto lang kami ng pancit canton. Ayan. So halos na isang daan lang din kami sa pagkain. Kasama na yung fish cracker na yan. Ayan, masarap yung anghang, sarap yung ulam. At ayun, lumusong na rin tayo. Grabe, talagang may nginig yung unang lusong sa lamig. Tanggal talaga yung pagod at panglalatahan mo pag nabasa ka ng tubig dito. At ayun, dive kuno. Kunyari marunong lumangoy pero pag napagod, lubog. At ayun, in-enjoy lang namin saglit dito, tapos nagpahingat, umuwi na rin. Ayun, pagka-uwi pala natin, nagpagas lang tayo ng isa worth 200, tapos nakauwi na tayo at may natira pang 2 bars. So itong total na gastos natin sa long ride sa malapit.